mag-isip po tayo ng konti. Gusto ko lang din po bumati sa inyo ay sa magandang umaga. Pasensya na po, Sunday na Sunday. Nag-isip po namin kayo, naabala po namin kayo. Pero buti na lang po, iisang sakay lang naman po kayo papunta dito sa Tutuban. Tama po ba? May mga nag-jeep lang sa inyo, yung iba nag-tricycle, yung iba nga po ata naglakad pa papunta dito. Dahil isang tumbling lang naman po ang Tutuban para po sa ating mga batang Binondo. Alam niyo po, para sa mga di po nakakilala po sa akin, ako po si Consihal Tol Sarcal. Yung iba po nakikilala ako bilang anak po ni Letlen Sarcal. Yung iba naman po sa inyo, nakikilala po ako bilang jowa na po siguro ng anak po ninyo. Kasi kada nag-iibon po ako, ang dami ko po natugunan. Ang dami ko na parang mga jowa, ang dami ko na parang mga girlfriend po ba yun. Hindi ko naman po kaalam-alam. Pero, na tayo po ay karapat-dapat na maging parte po ng konseho ng Maynila. Kasi po, kapag sinabi naman po natin appointed or sinabi po natin na in-appoint ka, ang alam po natin o pagkakaintindi natin bilang isang konsehal, ito po ay nahahalal. Tama po ba? Ine-elect po yan. Kaya hindi ko pa po matanggap-tanggap na tawagan po po akong konsi ng mga ibang tao po noon. Di ba po matanggap-tanggap sa aking looban na ako po ay tunay na konsehal pa po. Kaya kailangan natin magpakita gilas. Kailangan natin magsikap, kailangan natin ipakita na tayo po ay deserving. Kaya nga po, mula nung una kong termino, from 2020 hanggang 2022, bago po ako tumakbo ng pinakita po natin na tayo po ay karapat-dapat. Sa paraan po ng pagdating po sa konseho, tayo po ay isa sa pinakamadami po mga naipasa ng mga batas po sa panahon na yon, palibhasa, pandemic pa po ng panahon na yon. At pagdating naman po sa ating distrito, kung naalala niyo po, may makikita po kayong mga proyekto, kasama natin yung mga barangay po sa inyo, yung darating po na truck na para po magtinglagi, para po sipsipin, yung mga kanal po sa inyong mga barangay dahil po sa tulong po natin yun. At yun po ang pinaka-programa rin po natin para po sa inyong mga barangay. At syempre rin po, tumulong din po tayo doon po sa pagpa-flushing, paglilinis po ng bawat barangay. Kasi napaka-importante po na maging malinis po ang ating paligid. Lalong-lalo na po sa area po ninyo, sa Binondo. Malapit na po kayo sa Divisoria. Kailangan po malinis lagi ang inyong lugar. Tama po ba? Kaya nga po, nung umabot na sa panahon 2022, tumatakbo na rin po ako ng konsehal na doon. Dahil po pinangako ko at nagsisikap po tayo para rin naman po mapatunayan natin na maging karapat-dapat po tayo. Ako naman po ay nagpapasalamat dahil nung pinatunayan po natin o pinakita po natin sa sarili natin, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maging tunay na konsehal na po ng ikatlong distrito ng Maynila. Hinalal niyo po ang isang Tol Sarcal na naging konsehal na po dito sa ating lungsod. Kaya nga naman po, nung binigyan niyo na po ako ng pagkakataon, na-elect na po ako dahil po sa tulong po ninyo. Sinigurado po natin na ipapatuloy lang po natin lahat po ng mga mabubuting mga gawain dito po sa ating distrito, dito po sa ating lungsod. Kaya maraming salamat po sa tiwala po na binigay niyo po sa isang bata, Sarcal. Pwede po kayo pumalakpak, libre po yun, maraming bayan po yun, ha? Kaya po, sana ay kayo rin naman po, pagkatiwalaan pa rin naman po tayo. Ikaw ulit yung ating mga magagandang mommies and daddies. Totoo ba yun? Magaganda pa ang ating mommies? Sigawan ang ating mga mommies! O, syempre yung ating mga daddies hindi papatalo. Tama ba ako? Mga gwapo ba? Alam pa sa dyan. Kumado mo pa si daddy, oh. Talagang mag-render yan po. Alam nyo, kami masaya-masaya dahil nagkaroon kami ulit ng mga taga-Nalisales sa Susyong Kamba. Tama po ba ako? Mga kapitbahay po, halos lahat kayo, lalo na yung mga taga-uping isang kembot lang, nandun na tayo. Di
ba? Sa Nicolas Fernando. At yun, tayo naman po ay magkakilala na. Meron na tayong mga pinagsamahan. Dahil alam niyo, gusto ko din kunin yung pagkakataon na ito na pasalamatan po ang bawat isa sa inyo dahil po doon sa dalawang laban ko bilang konsehal, hindi niyo ako iniwan. Hindi niyo ako pinabayaan. Lagi niyong ibinibigay sa akin ang inyong pagmamahal at suporta. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi ni Consito, libre ang palakpakan. Palakpakan. May natutunan ang title. Ayan, syempre, at ngayon naman po yung ibinigay niyong pagkakataon sa akin. Doon sa dalawang termino, never po ako nagpabaya. Never po sinayang yung pagkakataon na binigay niyo sa akin dahil hindi po tayo tumigil sa pagbababa ng iba-ibang proyekto sa ating baranggayan. Alam niyo po, yung unang kong proyekto nagsimula sa Apos Champurado. Pero hindi po tumigil sa Apos Champurado ang aking proyekto dahil mas inisip ko ano ba ang mga pangangailangan ng aking mga kadistrito na magiging malaking tulong. Kaya po, ang inyong pong lingkod, nagbaba ng medical mission, dental mission, at syempre, hindi lang tayo sa pangmatanda na may mga proyekto. Meron din tayong pangbatang proyekto na kung saan nagbababa po tayo ng storytelling sa ating mga daycare base, at school base, at sa community base na kung saan tinuturuan natin yung ating mga bulilit na habang bata pa lamang po ay matuto na silang magtipid. Dahil pagtitipid po ang tinutulong ko, dahil namimigay po tayo ng alkansya po na maliliit. Panigurado, nabigyan ko na yung inyong mga apo ng pulang alkansya. At yun, hindi po tayo tumigil. Iba't ibang proyekto po yung binaba natin. Lalo na po yung dumating yung pandemya sa atin. Hindi pa rin po tayo tumigil dahil mas kailangan tayo ng ating mga kadistrito. Kaya isa sa mga naisip kong proyekto ng panahon na iyon, yung pagbibigay ng basic maintenance na gamot. Alam niyo po, yung Butika on the Go ko, 4 years na po iyan. At syempre, yung sa 4 years na yun, medyo nahihirapan akong babaan yung mga buildings natin, lalo na yung sa mga Binondo area. Kaya po, nagbigay ako kanina ng form. Kung nakapag-fill up po ba kayo? Nakapag-fill up po ba kayo ng ganitong form? Kung hindi pa po, mamaya may mag-a-assist sa inyo dahil gusto ko po hindi lang iskinita yung masuyod namin na mabigyan ng libreng gamot, kundi yung matataas din na mga buildings ay maabutan ko ng libreng gamot. Ito po yung mga gamot natin, amlodipine, losartan, metformin, simvastatin, at B-complex po at amlodipine. Ito po ay libre ko lamang itong ibinibigay kahit hindi senior. Kasi may mga hindi tayo senior na nagme-maintenance na. Libre po. At ito ay monthly. Monthly na po natin ibinibigay para hindi na kayo bumili ng inyong mga gamot. Tama po ba ako? Malaking tipid po ba yun sa bawat isa? Ganda ng hindi ni Mami. Siyempre, di ba, yung ibibili nyo na lang ng gamot, paparlor na lang natin, di ba? Or, date dito. Tama ba ako? What? Or, pambili ng bigas, umulan, di ba? Mas kumayan si Mami sa bigas. Siyempre,